Nilinaw po ng liderato ng Senado na wala pang ang final and official report ang Senate Blue Ribbon Committee kaugnay po ng mga investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Sa gitna pa rin po yan ang kumakalat ngayon na kopya ng umano'y final draft ng partial report ng komite. Kinumpirma po ni Senate President Tito Soto sa News 5 na malayo sa tunay na report ang kumakalat na draft. Tatalakayin pa raw ng mga senador ang pagbuo ng partial report ngayong araw o kaya'y sa Huwebes. Ayon naman sa mismong chairman ng komite na si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, nagkaroon daw talaga ng draft partial report. Sa katunayan, 3 senador ang nagdesisyong bawiin ang kanilang pirma sa draft report. Kabilang po dyan, sina Majority Leader Mig Zubiri, Senator J.V. Ejercito at Senator Win Gatchalian. Iniurong daw ng mga senador dahil gusto nilang talakayin muna ito ng sang-ayon sa kanilang rules. Una nang sinabi ni Senator Lacson na kahit maglabas sila ng draft report, maaari pa rin magpatawag ng hanggang 3 pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee. Uso rin pala ang laban o bawi sa mga reports ng ating mga mambabata. Sa iba pang balita mga kapatid, kumpiyansa po ang legal team ni Vice President Sara Duterte na mapapatunayan nila na walang ginawang katiwalian ng Vice-Presidente. Sa gitna pa rin po yan ang 2 bagong impeachment complaint na inihain sa Kamara laban sa Vice. Ayon sa abogado ng Vice na si Attorney Michael Powa, impeachment ang proper forum para masagot ng Vice ang lahat po ng paratang sa kanya. Inaasahan na raw nila ang paghahain ng reklamo laban sa Vice-Presidente. Kaya nakahanda raw si Sara na sagutin ang mga pinupukol na alegasyon laban sa kanya. Siya mismo, she wanted to go to trial. So, hindi naman po nagbago ang kanyang disposition and she's ready kung sakali man pong maiakyat nga to sa Senado. Yan nga po ang tinig ni Attorney Michael Powang, isa sa mga abogado po ni Vice President Sara Duterte. Samantala, pinag-aaralan naman ngayon ng Department of Health o DOH kung pwedeng mabigyan ng dagdag benepisyo ang mga middle income o direct contributors ng PhilHealth. Sa ilalim po yan ng Zero Balance Billing o ZBB program. Sa ilalim po kasi ng ZBB, basic ward accommodation lamang ang sakop ng programa at hindi ang mga nasa private ward. Sagot ng gobyerno, ang mga pasyente dito kaya wala silang dapat bayaran. Pero gusto ng DOH na maglaan po ng semi-private ward sa mga direct contributors para hindi sila makipagsiksikan sa mga public ward ng ospital. Sa ngayon, higit 80 DOH hospitals pa lamang ang sakop ng Zero Balance program ng DOH. Gusto man daw ng ahensya na isailalim lahat ng ospital sa programa, aminado silang kapos po sila sa pondo. Yan pong ating benepisyo, Manong Ted, makikita nyo dun sa ating amenities. Ang presyo, ang bayad dun sa doktor, dun sa operating room, dun sa gamot, dapat pare-pareho yan. Mapa basic accommodation, mapa semi-private. Ibig sabihin, yung pong idadagdag natin para sa ating middle class, kaya dun tayo nagpo-focus sa amenities. Kaya po siya. Ang tinitignan lang po natin is yung computation. Kaya very realistic rin po tayo. Di natin pinapangako yung solo private kasi pag solo private, ibang usapan yan. Opo. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa